Ang bongga. So, pang 10 days na ng breed ko and ang dami na talaga ako nakikitang hindi maayos. Kumbaga, dito, ayan, yung mga makikita kayong lumabas na ng mga hair. And, ayun nga, may mga makikita kayong na maayos. Ano yun? So, ayun o, kagaya niyan. So, nangihinayang naman akong tanggalin kasi nga, syempre, kung sa, ito yung gusto kong hair, even though may time na makati lang talaga siya. Syempre, normal naman din yun. So, pwede naman siya liguan araw-araw. So, halos sa loob ng 10 days, ilang beses ko na rin siya naliguan. Ilang araw lang yung araw na hindi. And, eto nga kanina, nagsuklay ako. Ay, day, bongga. So, sinusuklay ko kasi itong yung fake hair. So, hindi ko alam kung dapat pa sinusuklay ito. Hindi ko naman nakikita doon sa mga videos ng iba na sinusuklay nila yung kanilang fake hair. And then, syempre, nagsuklay ako. So, may mga, yun, sobra-sobrang buhok. Kaya babawasan natin. Nabawasan ko rin siya. So, yung pagkakagawa kasi ng aking hair, kasi may kasama siyang, alam mo yun, um, pamasahe. Syempre, sa bahay lang ginawa. So, umabot din siya ng kulang-kulang na 4,000. So, 3K plus lang din siya. So, syempre, titipan nyo rin yung, so, additional na lang din yun. Actually, ang tip naman din po is voluntarily. Pero syempre, layo naman din, di ba? So, ito yung pinili kong hair and some people think na kanila hair ko to. So, yung mga iban, out of curiosity, lalapit, ma'am, makati ba yan? Mga ganon. Or, ma'am, masakit ba yan? Lalo na nung pangalawang araw ko lumabas ako. Sabi, masakit ba yan? Nung kagabi naman, sabi lang ganon, ma'am, ano ba yan? Buhok mo ba talaga yan? Na-curious sila. So, ayun nga. Ang kadalasan kasi makikita niyo yung mga ganyan, 'di ba? Mga island girl yung ganitong atake, which is very normal on Boracay. So sa Boracay, nakita ko mura lang yung pagpapabraid na sa 300 yung parang konting strand lang. So syempre dadayo ka pa doon, masahe pa, pagkain pa. So dito ka na, sa malapit lang. So samahan niyo ako mag ating hair routine. So ito, kita niyo naman oh. Ito ang ganda nito. Nitong ating pang-mousse. So ginagamit to for curls. So syempre, isa rin to sa ginagamit for braid. Ayan. So this is Curl Define by Lux Organic. So ito kasi nung unang araw, bagsak siya. So, yun, tanggal. Yan. Nilagyan ko na lang ng tape. So, ang ganda nito. So, we need to shake it well bago natin ayusin or bago natin gamitin para hindi siya watery. Okay, yan. And then, so, nakalagay dyan sa direction yan is after curl, tsaka natin suklayan ng ating hair. Which is, ginagawa ko kasi, nauna ko muna suklayan bago ko lagyan ng mga pang ritual natin sa buhok. Sa totoo lang. Alam mo yun, ako yung tao na hindi talaga pala suklay. Okay, kaya sabi ko nga ang ganda ng braid form kasi hindi ko kailangan suklayin. Just pala. Kasi hindi ako komportable pag nakita ko siya medyo yung sabit-sabit. So, ginagawa ko sinusuklay ko. Kaya siguro isa rin yung sa rason kung bakit siya nasira. And, ayan, tingin ko kaya isip nila na gel hair ko. Kasi yung, tignan mo yung tali. Goma. So, yun siya. Ang gusto ko sana, umabot siya ng kahit man lang isang buwan. Diba? Para sulit. Diba? Kasi kung 10 days ko lang, or saglit ko lang siya alisin, parang lalabas siya na 300 to 400 per day, which is panginayang naman, di ba? So, sulit. Then, meron naman din tayong oil, which is, syempre, itong mga essentials na to is para hindi kumati ang ating hair. So, itong hair, na to is, nakita ko lang din sa online.
Naghanap ako ng isa pang brand. Meron din kasing, ayan, yung Shata na 'to, meron din silang hair mousse, which is pre-order. Kaya ang order na lang ako ng Lux Organic. Actually, kung gusto niyo ng mga item na 'to guys, ilalagay ko naman din sa ating basket. Ayan. So, mas magandang malagyan din natin ng oil ang lahat ng ating parte ng buhok. Para nang sa ganun is iwas talaga sa kate. Di ba? Kita-kita na talaga ang imperfection ng ating hair. Pero laban lang yan. Sayang eh. And then, what I love about this one is meron siyang spray. Ayan. So, parang meron na rin tong anti-itch and para mas makintab, ganun. Mas shiny ang ating hair. So, dito, yung mga part na hindi ko maabot or malagyan ng oil, nalalagyan ko because of this one. Then, syempre, pag matutulog, nag-haircup ako. Para nang sa ganun is, hindi mapunta to sa ating mukha pag natutulog. Pero one time, nakatulog ako ng sobrang lasing ako. Nang hindi nakapag-haircup, gusto ko ng bukasan para akong sabog ang ating hair. So, isinwimming ko pa. And then, we need the rug. Ayan. So, sabi nung nung nag-braid sa akin, ito rin daw yung gamitin ko para sa pagligo. Pero hindi ko siya ginagamit talaga sa pagligo. Ang ginagamit ko is yung wig cap. Yun yung ginagamit ko. So, may pagkamanipis kasi yun, para nang sa ganoon din. Although manipis din naman to. So, ginagamit ko din kasi yun para makuskus ko maigi yung yung aking hair. Ayan. So, ang ganda niya. So, tayo ay mag-blower ng ating hair. Para nang sa ganoon mas kumapit yung mga pinaglalagay natin sa ating hair. Ayan. So, ang ganda rin itong suot kong bodysuit. So, sa Hati Diary ito eh. So, ang ganda niya. Ngayon ko lang ulit siya nasuot. Even though, malaki nga yung tiyan ko. So, ayan. Mas na-enhance niya. Parang mas masikip siya. So, ito is nabili ko naman sa online. Itong ating jacket na to. So, ito ang ating aura for the day. Diba? Pero syempre, tatanggalin na natin itong durag. Then, samahan natin ng shades na ganito. Ang cute! Diba? Eternuhan ko lang to ng Vans na shoes.